everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Pinuntahan nga nitong si Dr. Archie Tanyag itong si Zoe doon sa libingan nitong si Moira dahil nga itong si Zoe ay hinuhukay na nga ang bangkay ng kanyang inang si Moira para malaman niya kung si Moira ba talaga ang nakalibing doon. At sabi nga nitong si Zoe na palagi na lang daw wala sa kanyang atensyon itong si Dr. Archie Tanyag dahil palagi na lang daw itong nakabantay kila Lynette at kay Annalyn. At nagsiselos nga itong si Zoe na kamamatay lamang daw ng kanyang inang si Moira, ngunit wala daw sa kanyang atensyon itong si Archie Tanyag. At sabi pa nga nitong si Zoe na mas maganda pa daw kung si Archie Tanyag na lang daw ang namatay at hindi ang kanyang mami. At sa pagkakataon nga yung nagalit nga itong si Dr. Archie Tanyag at nasampal niya nga itong si Zoe dahil nga sa masamang mga sinasabi nito dito kay Archie Tanyag. Samantala sa restaurant nga, meron nga nagbibiro dito at ito nga talaga siguro itong si Moira na pinaglalaruan nga itong si Giselle at itong si Justin. At meron nga isang manika na may nakasaksak sa dibdib nito at may mga dugo at ipinakita nga doon kila Giselle. At ito namang si Giselle ay pinuntahan nga itong si Justin para pagbintangan na ito daw ang may kagagawa noon para ipakita daw dito kay Giselle na si Giselle daw ay walang kwentang ina at kaya niyang patayin ang sarili niyang anak. Ngunit itong si Justin ay hindi niya daw kayang gawin yung kahit daw pa masamang ina daw itong si Giselle para sa kanya. Samantala itong si Zoe naman ay habang naghahalongkat nga siya ng mga gamit ay nakita niya nga ang nawawalang wig nitong si Moira na parang Dora nga daw. At itong si Zoe nga ay lumakas nga ang pakiramdam nito na buhay pa nga ang kanyang inang si Moira at nasa paligid lamang ito. At ito nga si Joyce ay hindi nga makapaniwala nga dahil nga ito nga si Zoe ay naniniwala talagang buhay pa ang kanyang inang si Moira. Samantala nang lumabas nga ng kondo itong si Zoe ay bigla siyang may nakitang babae na kahawig nga nitong si Moira at sa pagmamadali nga nito ay naiwan at nalaglag nito sa lapag ang wig na pagmamay-ari nga daw nitong si Moira. At sabi nga itong si Zoe na maaaring buhay nga ang kanyang inang si Moira at nandoon lamang ito sa kanyang paligid at nagmamasid nga sa kanya. At ito naman ay kinatuwa nitong si Zoe dahil nga na nagkaroon siya ng pag-asa na buhay pa nga ang kanyang inang si Moira. At sabi na nga nitong si Joy na kalimutan na nitong si Zoe ang kanyang inang si Moira dahil nga daw ay patay na nga daw ito. Ngunit itong si Zoe ay hindi pa rin nagpatinag at nagpapigil dito sa mga sinasabi nitong si Joyce at kinausap niya nga ito at pinuntahan niya nga itong kaibigan nga nitong si Moira na isang plastic surgeon at inalam niya nga dito kung anong huling pag-uusap nila ng kanyang mami at kung anong nalalaman nito sa kanyang inang si Moira. At sabi nga itong plastic surgeon na kung ano daw ba ang may paglilingkod niya dito kay Zoe at ano ba ang gustong malaman itong si Zoe tungkol sa kanyang inang si Moira. At sabi pa nga nitong si Zoe na hindi siya naniniwala na patay na ang kanyang inang si Moira at gusto niyang malaman nga dito sa plastic surgeon na ito kung sino yung babaeng kamukha nga nitong si Moira at sino yung namatay nga na babae na ibinorol at pinalibing nila Zoe at ng pamilya nito. So ito nga guys ang pagkakaabangan natin dito sa Abot Kamay na Pangarap kung totoo nga bang patay na itong si Moira at saka sa pagkakaalam nga nitong si Zoe at pakiramdam nga nito ay buhay pa nga talaga itong si Moira. At ito nga plastic surgeon ang makakapagsabi nga dito kay Zoe kung sino ba talaga yung babaeng namatay na yun na inilibingan nila. So maraming salamat po sa panunod na aking mga video and paki-like and subscribe na rin po ng aking mga video and paki-bell all na din po ng notification bell para po updated po kayo sa lahat mga videos na i-upload ko. Thank you so much po sa pag-support nyo sa aking channel. Thank you so much and bye-bye. God bless.